dalawan kayo naligo, tapos habang niligo, ibang girls nag-order na. Tapos, nakaligo na lahat. Oh my God! Alam niyo ba guys, may story time ako kay Ate Jo. Nagtampo kami ni Stako kay Ate Jo that night. Kasi nagruleta kami. Ganito kasi ginagawa namin. Nag-wheel of names kami kapag kailangan namin magdesisyon kung sinong members. Para fair, alam mo yun, para hindi kami magtuturo na si ano na lang, mag-wheel of names kami para fair. Di nasa condo. Di syempre, pag kukunin mo yung order, sino kukuha ng order? Bababa ka pa, punta ka pa dun sa entrance, tatawag mo pa si kuya, alam mo yun, maraming gagawin eh. So, nag-wheel of names kami kung sinong bababa. Dalawa na pag-desisyon namin. Yung unang turo ng wheel of names, kay Ate Jo. Kay Ate Jo Tapos yung sumunod, tawa-tawa ko, ha, si Ate Jo. Pero yung pangalawang naturo ako. So kami dalawa yung nakatoka na bababa. Pero, sinadya niya to like pinlan niya lahat ng to. Nung andyan na yung order sa baba, siya na yung maliligo. Like, diba, it sounds so... Ano nga yun? Anong term nga yun? Maduga. Ano nga yun? Ayan, very sis. Very, very madaya ba? Like, andun na yung order. Like, sabi niya, Tiayo, huy, baba na yung bababa. Sabi niya ganun. Si Maharani, tumakbo sa CR. Tapos edi, ang tagal lang nag-decide ulit. So, nag-wheel of names ulit si Stako kung sino kasama ko. Kasi, hindi ko kaya buhayin yung lahat mag-isa kasi dami yung in-order namin. So, ang unang naturo kay Ate Aya. Kaya pala, hindi pa kumikilos si Ate Aya. Like, nandun lang siya sa lababo. Akala niya nagjo-joke ako na siya yung kasama ko. Pero hindi, sa kanya nga naturo. Sabi ko, Ate Aya, tara na, ang tagal mo. Sabi niya, ako ba talaga? Sabi niya, uy, hindi, nagluluto ako. Kasi nagluto siyang fries. Kasi luto na ibang girls. Tapos, hanggang sa naturo sa ibang girls, pero yung ibang girls, syempre, ayaw nila kasi nga si Ate Jo naman talaga. Tapos sabi ni Stako, ako na mababa, ako na. Sabi niya gano'n. Sabi niya, lagot talaga sa akin yung babae niya paglabas niya. Kanya gano'n. So kami dalawa ni Stako baba. So, pagkakuha namin ng order, ayan, ginawa namin order, tapos bakit ako ng elevator. Sabi namin ni Stako, huy, magtampo tayo kay Ate Jo, like legit, magtampo tayo, wag tayong tumawa, ganun. Sabi ko naman, sige, oo, kasi sa totoo lang, kung ako nasa position mo sa ako, magtatampo talaga ako, ganun. Ginaslight! Ayun. Di nakapasok na kami, ganyan. Di lapag na no foods, ganun. Tapos siya maligo. I mean, the usual Ate Jo, madaldal, ang dami niyang jokes na walay naman. Tingin na kami ni Stako, gagano na kami. We're not pansining her kasi she deserves that. Takbo pa naman sa CR siya nakatoka. So, yun. Tapos, syempre, napansin niya na hindi mo pinapansin. Sabi niya ganun. My God, the acidity of her to get mad at me and Stako for not pansining her. My God. So, red flag. Not so Maharani of her. Ayun. Yun lang naman. Tapos, okay na. Nag-sorry si Ate Jo. Hindi ko na maalala, guys. Ang bilis kami makalimot. Yung bilis kami move on. Like, after yun, nagtawanan na ulit kami. Tapos, okay na. Happy na ulit kami tatlo. Suppose ko may ayos kami. Pero syempre, basta yun. Basta galing kami sa ganap that day. Galing kami shoot. Alam niyo na pala, nagkwento ko ibang girls. Galing kami ng shoot. Tapos, pag uwi namin, nakahanda na yung, anong tawag dito? Surprise kay Ate Colette. Sa totoo lang, hindi talaga kami like super sure sa surprise kasi nga, alam mo yun, wala kaming time to prepare. Unlike siguro last year, di ba, consistent kami sa mga birthday parties, like talagang pinaplano namin yun, hindi on the day, like before pa, gumagawa kami ng GC, nawala yung member na yun, kaya sobrang dami na namin GC, nakakalito na. Pero ngayon kasi talaga, grabe, sobrang busy, sobrang busy. Like, ang lala ng pagka-busy namin na halos araw-araw may ganap. Buti na lang, andito si Kuya Islaw. Kasi nga, galing kami sa labas, so wala kaming time to
prepare kasi usually kami nagpe-prepare niyan, kami nag-aayos ng mga food, ng mga bigay niyo, blooms, kami nag-aayos ng setup kada birthday. Pero yung birthday natin kulat si Kuya is lang ang nakapag-prepare. Kasi kung kami po mag-prepare pag uwi namin, late na noon. Eh, nakauwi kami that night, mga 9 p.m., mga 9 p.m. Tapos if mag-set up pa kami, mag-start yung mga 10 p.m. So, masyado nang late, eh, meron pa kami ganap kinabukasan. So, hindi kami masyadong alam mo yun, nagpuyat or nagstay up. So, pagdating namin, nakahanda na yung surprise kay Ate Colette and andun na siya sa labas, hindi namin siya pinapasok. And kaming girls, yun lang, tumayo na kami doon. First time namin na mag-celebrate ang birthday na wala kaming tinulong sa setup. First time, parang na-surprise din kami actually kasi pagdating namin, naka-ice na siya. So, first time namin makita yung ice si Kuya Islaw. So, thank you Kuya Islaw, you are a lifesaver. Thank you for the rescue. So, ayun lang. Tapos, surprise namin si Ate Colette. Then, nag-pray. Then, kumain kami kasi sobrang gutom namin that night. Like, di ko na nga napansin yung birthday girl that night. Eh, kumain na lang talaga kami. Like nagkumain kami, sa kwentuhan kami. Tapos habang kumakain kami, nagbubukas si Ate Colette ng gifts. And ang cute ng gifts kasi hindi lahat for Ate Colette. Merong iba na for us, Beanie Fam. So, thank you so much for sending gifts for Ate Colette. And for us too. Lagi niyo kami sinasama. Thank you po. Yun naman story time nung kay Ate Colette. Si Lingling talaga, grabe, talon ng talon sa mga gift. Papansin talaga yung pusa na yan, ay. Totoo Lingling with confetti. Gustong-gusto niya siya yung center of attraction. Extrovert kasi yung pusa namin na yan. We're the complete opposite. So yun lang, yun lang kwento ko kay Ate Colette. Basta ang main point lang doon, kahit gaano kami kapagod, hindi pwedeng hindi namin i-celebrate yun. Kasi parang ano na yun, parang it's a Beanie habit. Habit? It's a Beanie thing na kailangan, ayan, ritual, tradition. Beanie habit. It's a Beanie tradition to celebrate our birthdays kahit sobrang busy pa yan. Kahit nakauwi man kami ng 12 midnight na mag-celebrate pa rin kami. Yes, and nag-picture kami. Hindi niyo nga napansin si Lingling sa pinost ko eh. Kasi si Ate Colette sinasakal. Si Ate Jo sinasakal. Thank you, Blue Shane. Ay, napansin niyo siguro after mga 5 minutes yung titigan no. O after niyo makakita na nag-retweet na meron pala si Lingling. Di ba? Because he's black. He's a black cat. Kaya hindi siya masyadong kita. Thank you, 18, SB19. Okay. Sige, banana na lang. Sige, mas gusto kong yan. For the poor naman ng Beanie. Sorry. Hashtag peace. Ako for the angry na ako, hindi ko gagawin yung banana. Ayan. Minsan, pag after training, sabay kaming 4 umuwi. Siyempre, kasi minsan di kami sabay eh. Parang may pupuntahan pa sila, kami mauna na, or may mapuntahan pa kami, ganun. Si Ate Jo, well, syempre may elevator, di ba? Si Ate Jo, every time, oh my God, sasabi ko sa inyo guys, every time na may iba kaming kasabay sa elevator ha, ang ingay niya! Ang ingay! Like, ang dami niyang dada. Legit! Parang, pag nasa elevator kami, tas may ibang tao, doon nagbo-boost yung pagka-extrovert niya. Alam mo yun? Like, may mga topics na wala naman akong paki. Pero, i-open up niya, tapos yung talking voice pa niya, hindi normal, hindi ganito. Wishy, alam mo ba? Hindi ganun, be. Pasigaw. Hindi man pasigaw, pero ang lakas, yung rinig ng buong mundo. Ganon. Tapos, ano ba, wait, anong example ba? Parang, like, punong-puno ha, punong-puno yung elevator, punong-puno. Tapos, bigla siyang magkatabi kami, bigla siyang move back ka. Gano'n! Ano ba naman yun? Nagagano siya, move back ka. Eh, syempre ako,
mababaw ang kaligayahan, matatawa ako. So, nakaganon na ako. Nakaganon na ako sa likod. Hindi ko napigilan, napaganon ako. Napaganon ako. Tapos siya natawa na rin. Ang random niya talaga. Tapos minsan pa parang mag-ano siya na, which elevator po? Gumagano siya sa papasok. Well, okay lang naman yun. Sige, tatanungin. Pero yung after niyang sabihin yun, yung which elevator po, may side comment pa siya na, wow, pwede na ako sa mga mall. Pwede naman itiklop na lang yung bibig niya pagkatapos siyang sabihin yung kung ano floor po kayo, alam niyo, pero yung mabait lang. Pero yung may side comments pa siya na, oh my God, ganito pala yung feeling yung yung mga nasa mall, bagay ko ba to, mga ganun. Introvert ako. Ayoko nasa amin yung attention. Ayoko pinagtitinginan kami ng Wala, naman yung that kid naman. So disrespectful naman. Mama, okay na to. Ikaw kayo magbukas. Kaya ka may kamay. Porket bata ka, di ka magbukas ng pinto. Ang kapatid sila, sukal na ako. Diba, Sinta? Siguro kung pusa pa yun, syempre di niya mabubuksan ng pinto. Hindi ka sana pagbuksan. Hindi pwede, Sinta. Gusto niya pumunta doon sa bata na open the door. So this is Sinta. Okay. What if matulog na ako? Di matulog ka! Ako magtatampo? Hindi. Di ako magtatampo kahit matulog ka. Kaya matulog ka na kasi hindi ako magtatampo. Sure? Sure nga! Di ako magtatampo kaya matulog ka na. Di ako magtatampo. Sino nagtatampo? Oh my God, napaka-childish naman. No? Hindi. Di ako magtatampo, matulog ka na. Ba't parang galit? Galit? Hindi! Hindi! Hindi ako galit. Tara, tulog na. Aba, nag-aya pa nga. Nag-aya pa siya na matutulog na yung lahat. Ge, iwan niyo ako, ge! Describe mo amoy ng bini. Si Ate Aya, amoy angkas. Ayan, motor. Amoy angkas. Si Ate Colette, amoy FF. Si Bebe, amoy mango graham. Si Ate Maloy, amoy painting. Si Stako, amoy kape. Si Mix, amoy bagong kondo. Si Ate Jo, amoy ibang tao. Kasi ibang tao na lagi niya kasama. So yun yung amoy niya. Amoy ilog na panis. Gosh, si Bebe. Ay, unexpected to. Pwede ko sabihin yung rason. Pero nakakatawa lang kasi pinag-usapan din namin to. May nakasagutan din yan si Bebe sa Viber. Wala nyo sino. Si Ate Colette. Ay. Nakakatawa din. Sa GC rin sila, sa GC. So, lahat kami nababasa rin namin. Pero it's not too serious. Parang, kasi madaling araw pa nun. Tapos parang, di ko alam, may ganap ata kami or something. Di syempre, madaling araw pa lang, aga namin lahat nagising. So, sensitive pa lahat. yun lang. Pero hindi siya 1 week, be. Ano lang yun. Wala pang 1 hour yun. Okay na sila. Nagulat lang ako, oh my gosh, Bebe. Hindi ka na innocent.
Oo, misunderstanding. Kasi sa text sila nag-uusap. Sige ko. Did you get enough rest? Don't worry, Blooms. After this, I will sleep again. Hmm. Alam niyo ba yung pengi po, guys? Actually, ang tahimik na. Ba't kasi si Ay nagla-live? Pasensya na po kasi tulog po yung mga tao dito. Bloom, sa'yo nakukuha yung pera niyo pang sticker. Alam mo, minsan nakatulala ako sa papaisip ako. Parang mas marami pang pera sa amin yung Bloom. Nang hold up. Huy! Huy, ulit ako yung hold up. Pag tayo na-cancel. Feeling ko nag-work yung umaga ako nagkukumo kasi yung mga senders ko, ganyan pa lang ako. Parang, sige, send na ako ng send. Siguro no. Kasi pag gabi, nasa wisyo na kayo eh. Pero pag sa umaga, parang sige, uy, lalo si Sheena. Ganun. Hahaha, tama no. Gising na ba kayo? Napindot nyo lang no. Kamusta? I'm good. Thank you, Jayem. Hapon pa. Wala. Ano brightness level ng phone mo? Okay, I think this will be a very, alam mo yun, parang hati ang opinion dito sa brightness ng cellphone mo. Okay, pero itong i-share ko is, regarding siya sa experience ko, okay? It's from my own experience, so, pero still, nagbibigay pa rin ako ng options, like, for the general. Hindi lang siya for me. So, ayun na nga, ang phone brightness kasi, it comes from the root word, fo. Fo, hindi yun mura ha. Pero it came from the root word fo. So, parang pang phone brightness. Phone brightness. Yung phone brightness kasi, eto siya eh. Eto siya, di ba? So, you can swipe it. You can swipe it to the right, you can swipe it to the left. Show me how you hashtag. Sorry na, distract ako sa sarili kong joke. So, you can swipe it to the right, swipe it to the left, di ba? And if you swipe it to the right, tataas yung brightness. And if you swipe it to the left, watch me, nay. Tama na, guys! If you swipe it to the left, edi bababa yung brightness, malabang! Tataas ka sa kabila, magulat ka, tataas din pag swipe mo sa kabila. Edi ayun. Pero ang point lang naman ng sinasabi ko, is mahirap mag-decide dito. Honestly, medyo gumagawa lang ako ng rason para makaisip kung ano ba talagang brightness ang kaya kong i-recommend sa inyo kasi kahit ako nahihirapan ako. Pero honestly, for me lang naman to, hindi nyo naman need sabihin yung opinion nyo kasi opinion ko lang to. It would be 50. Dito ko na masasagot na 50. 50 is the perfect brightness for your phone. If hindi na gets yung 50, ito siya. It's in the middle. 50 nga, di ba? So, gitna yun ng 100. 50 plus 50, 100. Okay. I think that's the best. Kasi parang, if it's too low, there's a tendency na, alam mo yun, masyadong low yung brightness ng phone mo, makakatulog ka. But on the other hand, if it's too bright, your eyes will get damaged. Akala mo hindi naapektuhan yung mata mo habang bata ka, pero pag tanda mo, sasakit yung ulo mo, sasakit yung tiyan mo, sasakit yung likod mo, sasakit yung buong katawan mo dahil sa pagsa-cellphone mo. Maniwala ka sa nanay mo na kaya masakit yung tiyan mo, masakit yung paa mo, masakit yung buong katawan mo, kaka-cellphone mo yan. Kahit hindi relate, kaka-cellphone mo yan. So I think that's the answer, 50. Hindi pa yun yung full capacity ng brain cells ko. That's like only 1/4 of it. What more if I give my all? But I don't give my all.
Si Ate Colette, she's my, sabi ko nga, di ba, ka-live-in ko. Siya yung ka-live-in ko. So, alam mo yun, sa Ate Colette, hindi mo need ng social battery para mag-enjoy kayong dalawa. Or like, if magkasama kayo. Yeah. Parang just her presence makes me feel safe. Nanay ko yan eh. Hindi nyo ba alam? So, siya yung nagluwal sa akin. Yung mother figure. Opo. Si Aki tatay, si Colette nanay. Opo. Pero hindi po sila mag-asawa ha. Huwag niyo sila i-ship. Magkaibang ano yan. Magkaibang dugo. So, huwag niyo sila i-ship ha. Bawal yun guys. Pagalitan kayo ng management. Ayun. So, ayun. Tatay ko si Kuya Aki, nanay ko si Ate Colette. Tapos, tita ko si Ate Aya. Tapos, katulong ko si Ate Jo. Charot lang. Eme lang. Huy, charot lang. Katulong. Hindi kapatid ko, sista ko, kapatid ko. Ayun.